Apat na miyembro ng Abu Sayyaf ang sumuko sa kampo ng 18th Infantry Battalion sa Ungkaya, Pukan sa Basilan noong linggo ng hapon. Nakilala ang mga sumukong bandido na sina Usman Musa, Bali Kasaran, Sadar Tuto Kasaran at Sarwin Askalin Kasaran. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Captain Joan Pitinglay, sumuko ang mga bandido matapos mapatay sa bakbakan sa Bohol ang kanilang leader na si Muammar Ascali at sub-leader na si Alhabsi Misaya sa napatay naman sa engkwentro sa Sulu. Isinurrender rin ng mga bandido ang dalawang M16 rifles at isang M1 Grand Rifle na una nang sumuko noong nakaraang Martes, Mayo 23 ang tatlo pang Abu Sayyaf na kabilang sa grupo na ASG sub-leader Algin Mundok na sumuko na rin sa mga otoridad. Patuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga lugar na pinagkukutaan ng Maute Group sa Marawi. Kasabay nito, na-recover ng militar ang ilang gamit na pinaniniwala ang naiwan ng mga bandido habang tumatakas. Umaaksyon si Kay Imson. Taliwas sa payapang paggunita sa Ramadan, kaliwat ka ng putukan ng umaalingaw-ngaw sa Marawi na itinuturing na Islamic City. Sunod-sunod ng airstrikes at pagputok ng Simbatangs. Habang ang tropa ng mga sundalo, pinasok na ang pinagkukutaan ng Maute at Abu Sayyaf. Tumulong na rin ang Philippine Marine sa pagsuyod sa mga barangay. We are using a combat tactics using the surgical airstrikes, and we also do soft approaches. These are facilitating basic services to the people. People are telling us the locations of the enemies. Okay, so we are very thankful for the help of the communities, for the help of the LGUs. Sa gitna ng bakbakan, sabay-sabay na tumakas ang tatlong lalaki na ito na gwardya umano ng isang building. Natatakot po kami lumabas dyan. Sa huling tala, 61 terorista na ang napatay sa bakbakan, 15 naman sa hanay ng militar. Na-recover naman malapit sa Mindanao State University ang ilang gamit na pinaniniwalaang naiwan ng mga terorista. Kabilang ang M16 rifle na may scope at mga bala para sa iba't ibang klase ng baril. Mayroong ding helmet ng isang sundalo at pistol belt na may tag ng PNP. Nakuha rin ang Shahada o ISIS flag na ito. Wala na raw presensya ng mga terorista dito sa may Barangay Bangon, dito iyan sa may Marawi City. Pero makikita natin dito yung tindi ng epektong iniwan ng bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Itong mga bahay na ito, minsan daw itong pinagkutaan ng mga teroristang grupo. At bago sila umalis, sinunog nila para tuluyang makatakas palayo sa mga militar. Ayon sa militar, 70% ng ligtas mula sa mga terorista ang lugar malapit sa universidad, kaya maaari na raw manatili doon ang mga residente. Mula Marawi, umaaksyon. Kay Imson, News 5. Kinundi na ng ilang senadora at grupo ang rape joke ni Pangulong Duterte sa isang talumpati sa Iligan City. Hindi raw kasi dapat gawing biro ang rape lalo na sa gitna ng martial law sa Mindanao. Umaaksyon si Mean Los Baños. And the ramifications of martial law, I and I alone would be responsible. Trabaho lang kayo. Bala. Ako na ang magpakulong sa inyo. Pag nagka-rape ka ng 3, aminin ko na akin yun. Ito ang binitiwang biro ni Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa 2nd Mechanized Infantry Battalion sa Iligan City. Pinalalakas niya ang loob ng mga sundalo na sasabak sa bakbakan sa mga terorista sa Marawi City. Pero para sa ilan, hindi nakakatuwa ang biro ng Pangulo. Ayon sa Commission on Human Rights, hindi kailanman dapat gawing biro ang rape. Hinikayat din nila ang gobyerno na manatiling tapat sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang karapatang pantao at dignidad ng lahat. Ang estado ng human rights din ang pinangangambahan ng Communist Party of the Philippines na lumala dahil sa sinabi ni Duterte. Inilingan din ito ng ilang kilalang kritiko ng Pangulo gaya ni Senador Antonio Trillanes at Senadora Laila de Lima.
Ayon kay Dilima, nakakadismaya at nakakagalit ang sinabi ng Pangulo. Para naman kay Trillanes, parehong mapanganib at karimari-marim ang pahayag ni Duterte. Ayon naman kay Senador Chis Escudero, nakakalungkot na gamitin ang sensitibong bagay sa biro. Kahit ang anak ni na former US President Bill Clinton at dating US Secretary of State Hillary Clinton na si Chelsea, binatikos ang sinabi ni Digong. Tinawag din niyang murderous thug na walang pakialam sa human rights ang Pangulo. Bagamat hindi direktang binanggit ang tungkol sa biro ng Presidente, ipinaliwanag naman ng palasyo na may heightened bravado lang ang pananalita ni Duterte sa talumpati. Nais daw kasi niyang iparating na maibabalik agad-agad ang law and order sa Marawi. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News. Ilang mambabatas pa ang pinangalanan ng pork barrel queen na si Janet Lim Napoles na sangkot sa PDAF scam. Kabilang dito ang mga senador na ngayon nasa oposisyon. Umaaksyon si JBL Serra. Maituturing na bagong kabanata ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Department of Justice sa pork barrel scam. Ang mga dating umusig sa kaso na ngayon nasa oposisyon kasi ang mga bagong pinangalanan ni Janet Lim Napoles na sangkot dito. Kabilang sina Senador Franklin Drilon, Antonio Trillanes at Laila De Lima. Well, yung mga lawmakers, sinasabi nila that would be talagang yung katulad ng mga original na PDAF offenses. So, ginamit nila through Napoles o kanyang dun sa ibang mga corporations. But doon naman kay Senator De Lima, perhaps doon yun sa conspiracy or yung negligence tungkol dito. Why PDAF was consummated or committed. Pati ang Cabinet Secretary na kumita sa 10 million peso reward money para mahuli ang tinaguriang pork barrel queen kasama rin sa kakasuhan. Hirit pa ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi malayong makasuhan maging si dating Pangulong Noynoy Aquino. Muli ring idiniin ni Napoles ang umano'y mentor niya na si dating Budget Secretary Butch Abad. One is the one guilty by direct participation, yun mismong nag-ayos nung plunder case na yan, katulad ni Janet. And the other one is the mentor or the instigator. Ang sabi ng Supreme Court dyan, in the case like that, halos pareho sila, it will be the instigator o yung nagsulsol ang more guilty. Bukod sa mga taga-oposisyon, may iba pa raw na mambabatas na pinangalanan pa si Napoles. Tinawag naman ni Drilon na kasinungalingan at political harassment ang aligasyon na sangkot siya sa pork barrel scam. Buwelta naman ni Trillanes, ginagamit lang ni Aguirre ang DOJ para siraan ang oposisyon. Tinatapos na lamang daw ang bagong affidavit ni Janet Lim Napoles bago isampa ang mga reklamong plunder laban sa mga sangkot sa PDAF scam ngayong linggo o sa susunod na linggo. Oras na maisampa ito ng kampo ni Napoles, dito na rin daw sisimula ng DOJ ang kanilang investigasyon. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, malayang magsampa ng mga bagong reklamo si Napoles. Wala rin daw makakapigil sa DOJ sa pag-iimbestiga muli. Since these officials are high-profile officials, if they have to conclude at all their findings will come to us and we will pass upon them. Umaaksyon, JV Aracena, News 5. Halos isang linggo matapos ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao, ipinahayag ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na malapit na sa katapusan ang kanilang misyon batay ito sa report ng kanyang pong mga tauhan sa ground. Sinabi ni Padilla sa pagsisimula ho yan ng Mindanao Hour sa Palasyo ng Malacanang. Ang nasabing briefing ang maglalatag ng tunay na pangyayari sa Mindanao, partikular dyan ho sa Marawi City. At may live report sa Malacanang si Rocky Ignacio. Rocky. Kinumpirma nga ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na malapit na nilang matapos ang misyon ng tropa ng gobyerno laban sa Maute Group sa Marawi City. Sinabi ito ni Padilla sa pagsisimula ng Mindanao Hour sa Malacanang, ang programa itinatag para sa makatotohanang impormasyon kaugnay na idineklarang martial law sa buong Mindanao. Ayon kay Padilla, patay sa report ng tauhan sa ground ng AFP at PNP, malapit na ang katapusan ng Maute Group. Pagtiyak pa nito na kontrolado ng tropa ng pamahalaan ng
ng Marawi City. Taliwas sa report sa social media na kalahati umano ng lungsod ay hawak ng teroristang grupo. Maigting pa rin ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng AFP at PNP dahil sa report na nananatiling buhay at nandun pa rin sa Marawi City si Isnilon Hapilon, isa sa mga leader ng Abu Sayyaf Group. Narito ang pahayag ni AFP spokesperson Brigadier General Padilla. Although we do not have a timeline, but we're seeking to end this as soon as possible, our ground commanders have assured that the end is almost there. So we hope to get clear results. We have complete control of the city, by the way, contrary to what is coming out in social media and other information, perhaps some fake news. It is not true that half of the city is controlled by the rebels. Totally untrue. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city, except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Sa kasalukuyan, wala namang anyang lockdown sa lugar, subalit may mahigpit na mekanismo sa exit at entry point sa mga karatig lalawigan upang maiwasan o makatakas o mapahalo sa sibilyan ang mga tinutugis na miyembro ng Maute Group. Wala naman tugon si Padilla kung magkakaroon ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil ang target anya ng gobyerno ay matapos ito kahit hindi pa umabot ng 60 araw na itinatakda ng batas sa deklarasyon ng martial law. Samantala, inilatag rin sa naturang briefing o sa Mindanao Hour ang pagpapatupad ng seguridad, kabilang na dito ang patakaran sa checkpoint. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, layunin nitong ilatag sa publiko ang totoong pangyayari laban sa mga maling impormasyon na kumakalat sa umano'y maaaring magbunga na rin ang takot sa mga residente. Wala namang anyan dapat ipangamba lalo kung hindi naman kasama sa grupo ng terorista. Kung nasa sasakyan, hindi nila kailangan lumabas at hayaan na lamang i-check ito ng autoridad. Ipakita rin anya ang kani-kanilang lisensya. Sa kasalukuyan ay may mga kaukulan ng tulong rin mula sa DSWD para sa mga nawalan ng tirahan na umabot sa 12,000 pamilya dahil sa kaguluhan sa Marawi City. Kasunod dito, sinabi ni Padilla na malaki ang tulong ng publiko para sa mabilis na pagresolba sa usapin ng peace and order sa Marawi City. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang para sa Bayan. Ako po si Rocky Ignacio. Okay, maraming salamat Rocky Ignacio mula po sa Malacanang.